Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ipagpalagay na lang natin na first time natin pag-uusap ng impeachment sa episode na to. No? At lumabas sa kinwestiyon ng mga bangko ang mga suspicious at covered transactions ng mag-asawa. Mahigit 4 billion pesos ang pumasok sa bank accounts ni na VP Sara at Carpio, habang halos 800 million naman ang 800 million pesos ang hindi pa matukoy kung saan pumasok o lumabas sa mga account. Yes, at in this week of justice and accountability, sinita din ng ilang kongresista ang sinasabing hindi pagtutugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa malalaking halaga ng transaksyon sa bangko. Natuklasang walang idineklarang cash on hand o deposito sa bangko si VP Sara simula noong 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Sa kabila naman ng pagkumpirma ng AMLAC na nindigan si VP Sara nang wala siyang ginawang anumang irregularidad. Wow! Yes. Sa pahayag, iginiit niyang lehitimo ang pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang ari-arian at perang idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kaya naman lahat ng yan, tatalakayin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Parang excited kasi kayo eh. Sara kasi Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! For the first time this episode. For the first time sa episode, meron isa doon sa impeachment proceedings na hindi pa natin na-discuss. Ano yun? Ito kasi yung tuwang-tuwa yung mga supporters ni Sara noon pa. Nakikita ko to sa lahat ng comment section. Noon pa. Cleared naman daw si Sara ng COA. Di ba? Cleared naman daw si Sara ng COA. Anong pinagsasasabihin nyo dyan, no? Magkano pinababalik ng COA? 400 million yan. Parang may 300 plus million, tapos meron pa yung 75 plus, diba? So, Tsaka ano pa ba yung aabangan natin? Ano pa ba yung mga susunod na aabangan natin dito sa impeachment? Kasi tandaan natin na ang una, tingnan natin kung ano yung mga pagkasunod-sunod. Ang unang lumabas dito ay si Madriaga. No? Tapos lumabas yung handwriting witnesses. Yung pumipirma sa Emery Grace Piatos. Kay Emery Grace Piatos. Ang sabi ng NBI, mukhang handwriting expert ito ng National Bureau of Investigation. Lahat yung mga yan, mukhang isang tao lang ang gumawa. Okay. Diba? Sinabi ng NBI. So, kumbinsido tayo na yung confidential at intelligence funds talagang chinichirya. Chinichirya. At yan. merong nagsasabi kung sino nag-abot. Okay. Diba? At paano inabot. Okay. Kumpleto ng detalye. At sinabi nila, hindi nila kilala, pero malinaw sa ebidensya, kilala nila. Diba? So, pagdating doon sa NBI expert, tandaan natin na pag NBI expert yan, yung mga findings na yan enjoy the presumption of regularity. Kasi opisina yan public office yan Okay. Ganyan din ang findings ng Anti-Money Laundering Council, no? It enjoys the presumption of regularity. Ganyan din ang findings ng Commission on Audit. It enjoys the presumption of regularity. Ang nakalagay pa nga doon sa ating jurisprudence in a lot of instances yung mga korte nagde-defer dito sa mga opisina na ito kasi sila ang may expertise. So anong sabi ng experts? Forge. Iisa lang ang pumirma. Anong sabi ng COA? Hindi nagtutugma yung books, ibalik mo yung pera at mali liquidation mo. Sabi ng Anong AMLAC? sabi ng AMLAC? Yung mga pera na yan na hindi mo dineklara sa SALN mo, may around 6 billion. Di ba? Ano pang sabi ng... SEC pa, diba? Yung meron siyang mga kumpanya. Shares. Oo, mga kumpanya hindi rin dineklara. Hindi deklarado. Nag-enjoy rin ng presumption of regularity, di ba? Meron pa isa, yung sa SEC, Anti-Money Laundering Council, meron na tayong NBI. Meron pa tayong COA. Philippine Statistics Authority. Na hindi Diba? nag-i-exist Na hindi nag-i-exist yung mga chichirya mong pangalan. Uy, no? pero naaalala mo, sinabi ni Senator Bato na meron daw talaga mga may kilala daw talaga siyang mga piyatos Piyatos, sa Davao no? City. Kasama yan yung natago. Oo
nga eh. Miss you, Senator Bato. Miss you. Sabihin mo ulit yun, magpakita ka muna. Talaga, no? paki-update Magpakita ka kami kung ulit. totoo, ha? Diba? Alam mo, magpapasok ka na kasi kahit clown ka na lang, nakakatawa. Nakakatawa. Oo. Komedyante. Kahit yun na lang, di ba? Oo. No? Sayang naman din. Oo. Ikaw, ano yata, hindi yata senador to eh. Senador ba to? Di ba? Hindi, komedyante. Yung pala yung sagot doon, no? Naalala niyo nung dahil pandemic at nagdudusa ang mga Pilipino, tuwang-tuwa si Senator Bato kasi naka-zoom daw. Naka-zoom lang, sana ganun lang daw yung trabaho niya. Tsaka, Sarap ang bilis daw ng ganun. natapos yung session. session. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay habang Sarap ng nagdudusa yung buhay mga niya. tao. Pero yun nga, doon sa nire-recap ni Dino doon sa impeachment, di ba? Tapos alam din natin na tumanggap ng pera galing sa Farmally na pinagkakitaan tayo ng panahon ng pandemya, di ba? Tumatanggap ng pera galing sa mga drug lords, di ba? Nandiyon diyan sa bank account, no? Verify independently ng AMLAC, di ba? Na nagtutugma ang amount at date ng transactions, right? No? May mga tagong yaman. Kasi merong sa SALN, zero ang cash in bank, zero ang cash in hand, pero merong bilyon transaction sa bangko. Di ba? So, ang dami ng batayan ng impeachment. In fairness, vindicated si Trillanes. Oh. Ang tagal na sinasabi ni Trillanes ito, ni Senator Trillanes, no? Tapos Mas sinasabi matagal hindi niya na hawak totoo. ang resibo. Diba? So ganito ha, ang sabi ni Senator Trillanes noon pa na nakita ko na itong mga pera na ito, yung mga bilyon, no? Pero wala nakinig kay Trillanes. Nakinig yung maraming mga taga-suporta ni Duterte na merong bank account si Trillanes sa Singapore. Pupunta si Trillanes doon, may certification, wala akong bank account doon. 'Di ba? So kitang-kita mo ano yung credibility eh. Yung isa puro deny, yung pala totoo. Yung isa nung inakusahan, nagpunta doon, nakagawa ng dokumento na hindi totoo 'yan, no? So ano ba yung mga abangan natin? Hoy, hindi pa tapos ang usapan, ha? Hindi pa tapos ang articles of impeachment. Tandaan ninyo na meron pang isa, yung pagwawala nitong toddler na ito na si Sara Duterte. Nakakaya naman sa mga toddler. Oo nga eh, di ba? Na nagdadabog doon. Developmental process ang toddler na nagbabrat. Oo nga. Pero si Sara Duterte na nagbabrat. Ay, Matanda na nagre-regress. siya. Matanda na siya. Developmental process, never nag-develop to eh. Never nag-develop kasi talagang talagang toddler forever eh. Di ba kung basta? Ang laking toddler pala. Oh, so itong malaking toddler na ito na walang ginawa ko hindi magdabog-dabog, Sa Tagalog ba, magalit-galit. damulag ba yan? Oo. Sara Nagmumura-mura. damulag pala? Oo. Nagmumura-mura. Nagde-detret. Nag-hire ng Nag-hire assassin. ng assassin. To be Diba? fair, may mga friends siya na assassin na pwede niyang i-hire. Oo nga, no, nandun sa kanyang network. Alam naman natin noon pa yan, di ba? So anong boto natin? Sa tingin nyo, boboto ang plenaryo ng House na ma-impeach? Ako, palagay ko, oo. 250 na nga yun dati, dapat dumami ebidensya. So yes na yes. At Ina. very protective ang House doon sa proseso ng impeachment. So I really I'm really looking forward to the yes vote. Paano kung makikialam ulit ang Korte Suprema? Kasi takbo ng takbo sa Korte Suprema eh. Hindi na nakakuha ng TRO eh. Oo. Alam mo yan, para sa akin palagay, and with due respect sa Supreme Court, iba mali sila doon sa kanilang intervention nung nakaraan. Pero I think given na ang daming mga legal scholars ang tumuligsa o nag-criticize, constructive criticisms, diba? And nag-feedback doon sa, negative feedback doon sa decision, intellectually, no? And academically, mali talaga yon, no? Palagay ko hindi na nila, hindi At ngayon, na sinunod natin yung Korte Suprema, ayan ang napala ng mga Duterte ha. Kayo po ang nag-imbita ng ganitong klaseng pagdinig sa House. Kaya nabulatlat ang inyong bank account dahil kayo ang nagsabi, tumakbo kayo sa Supreme Court. Ngayon, ito, ibinigay sa inyo. So, abangan natin ang back-to-back trial ng mga Duterte sa ICC at saka mukhang magkakaroon ng Senate trial very soon din. Impeachment trial ni VP Sara. Nakikita na natin ang totoo na ito ay Duterte crime family. Yun! Diba? Crime Mafia. family talaga, no? So makikita natin yan kasi magkakasabay yung trial eh, no? Okay, Oo. sige. So mahaba-haba pa yung mga trial na yan ha.